Napahingal ang dalawa matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nila. Niyakap niya si Shane at humiga si Ryan at kinabig niya ang dalaga. Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa kundi ang mga hingal nilang mga puso at pagod na katawan. Nakatulog si Shane sa ibabaw ni Ryan habang magkaisa pa rin sila. Muling nabuhay ang sandata ni Ryan sa loob ni Shane ngunit pinigilan niyang gumalaw kahit na nag-iinit muli ang kanyang katawan dahil pagod si Shane at naaawa din siya sa dalaga. Sinuklay-suklay ng mga daliri niya ang mahabang buhok ni Shane at dahan-dahan niyang inihiga ang dalaga sa tabi niya at tuluyan na rin silang naghiwalay. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at naligo sa banyo para na rin mahimasimasan ang mulang kapaguran niyang sandata na humihirit pa. There will be a third time, or maybe as long as you want, but not now. She needs rest. Sabi niya sa kanyang pagkalalaki at napangisi siya ng para na siyang baliw na kinausap ito. Paglabas niya ng banyo ay sobrang gaan ang pakiramdam niya. Naabutan niya ang pinsana, nagpapakalunod sa alak dito sa bakuran. Dahil maluwanag pa rin ang buwan, kaya kitang-kita ni Ray ang magandang aura ng pinsan. They're alive. Saad ni Ray na ang tinutukoy ay ang dalawang lalaki na pinaputukan niya ng baril. I know. Hindi ko naman sila pinuruhan. Binigyan ko lang ng leksyon. Sagot ng binata at kumuha ng isang pilsen at tunangga iyon. Anong plano mo? Muling tanong nito. Sagutin mo ang hospital bills nila at bigyan mo rin ng perang pamilya upang may pampuhunan kahit sari-sari store. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Sa Shane, anong plano mo sa kanya? Nag-iba na ang tono ni Ray. She's mine. Dadalhin ko siya sa States. Doon kami. Ngunit hindi tinapos ni Ray ang sasabihin ni Ryan. Alam mo kung sino ka at alam mo ang pananagutan mo. Huwag mo idadamay sa Shane kung talagang gusto mo siya. Set her free. Hindi ko magagawa iyan, Reynaldo. Mariinaturan ni Ryan at biglang dumilim na ang mukha nitong nakatingin sa pinsan. So, makakaya mo siyang panoorin habang pinapaulanan ng bala? Ganoon? Ngisi ni Ray at sa sobrang galit ni Ryan ay itinapon niya sa pinsan ang pilsen na may laman pa. Damn you! You ruined my night! Go to hell, asshole! Nanggigigil niyang dinuro si Ray at sinipa pa niya ang maliit na lamesa at natapon ang mga alak. Bumalik siya sa loob. Baby? Shane! Dumagundong ang napakalakas na boss ng binata nang wala sa higaan ng dalaga, dahilan para magsilabasa ng mga kapitbahay nila at agad-agad nakiusyoso sa bahay ni Nanay Esme na napalabas din ang kwarto nito. Ano ba, Ryan? Gago ka ba? Uminom lang ako ng tubig sa kusi. No, do not leave. Hindi ka aalis. Ryan, hindi ako makahinga. Bitawin mo ako. Reklamo ng dalaga at mabilis niyang kinarga si Shane at dinla sa kwarto. Ano bang nangyayari sa'yo? Talak na saad ni Shane ngunit mabilis lang siya nitong hinubaran ng damit. Bubuntasin na kita para hindi ka na babalik sa kardo na iyon. Akin ka na, Shane. Mahal na mahal kita at mababaliw ako kung mawawala ka pa sa akin. Ano? Naguguluhan na tanong ng dalaga at magtatanong pa sana siya sa sinabi nitong mahal daw siya. Pero sinakop na ni Ryan ang kanyang labi at muli ay gumalaw na ito. Shane's POV. Nakaupo ko sa tabi ng batis habang pinapanood ko ang walang humpay na agos ng tubig. Nang magising kasi ako kanina ay hindi ko na naabutan si Ryan dahil pumunta daw ng bayan, sabi ni Ray. Shane, mahawak naman ito. Sakala ako napakurap nang iniabot sa akin ni Nanay ang mga pinggan na hinugasan niya dito dahil nagpakain siya sa mga taong nagtatanim ng mga palay. Nalaman ko rin na itong palayan ni Nanay ay binigay lang ni Ryan sa kanya at may mga tao siyang binabayaran upang maani ang mga ito. Bilisan natin, Shane. Aabutan tayo ng ulan. Sumilong kami sa bahay kubo na sinadyang ginawa upang silungan kapag magpapahinga ang mga nagtatanim. Mag-iisang oras din kami nakatambay sa kubo ngunit hindi tumitila ang ulan, habang ang mga nagtatanim ay parang walang pakialam at patuloy ito sa ginagawa. Mauna ho kayong umuwi. Inay, gamitin niyo na lang ito sa ako. Sabi ko. Paano ka? Tanong niya. Mamaya na lang po ako, sasabay na lang ako kila Aling Myrna. Sabi ko. Tinanaw ni Nanay si Myrna at saka sinagawa na isama ako pang uwi at sumagot naman siya. Sunuot na ni Nanay ang sako sa ulo niya at nagpaalam na sa akin.
Malalim ako na pabuntong hininga ng papaliit si nanay sa aking paningin. Pinagmamasdan ko rin ng mga taong sa bawat kahon ay mabibilis silang magtanim. Sumandal ako sa haligi, tinali kong aking mahabang buhok dahil nalilipad ito ng malakas na hangin at sumandal ako. Hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa sinabi sa akin ni Ray kaninang umaga. Shane, alam ko nangyayari sa inyo at ni Ryan. Isa ako sa hindi pabor sa kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Wala kaming relasyon, Ray. Putol ko sa sasabihin niya. Wala pa sa ngayon. E paano bukas? Sa mga darating na araw at buwan? Hindi ako nakakibo sa sinabi niya kaya mas lalo siyang nagsalita at hindi ko pwedeng iwasan ang anumang sasabihin nito. Hindi mo kilala si Ryan, Shane. Gusto ko ipakilala siya sa inyo. Sabihin ang pagkatao niya upang alam mo. Ngunit wala akong karapatan dahil yun ang hiling ni Ryan sa akin. Ikaw lang ang inaalala ko, Shane. Ayoko masaktan ka sa huli. At sa tingin mo, hindi ako nasasaktan ngayon, Ray? Sa tingin mo masaya ako nagtatago sa liblib na lugar na ito habang iniisip ko si Cardo? Iniisip ko rin kung paano ako makakaalis sa sitwasyong ito, Ray. Alam ko, Shane. Kaya nga gusto kitang tulungan. Mamaya pagbalik ni Ryan ay baka naayos na mga papeles. At may bibigay na sa iyo ang perang pinamana ni Mr. Chu. Gamitin mo yun upang magpakalayo-layo. Napaatras ako ng konti sa sinabi niya. Ibig sabihin totoong pinangako ni Ryan sa akin noon na ibibigay niya ang mana ko. Gamitin mo rin ang pera upang iwanan si Ryan at kalimutan mo siya habang hindi ka pa nai-inlove sa kanya. Dahil mali. Isang mali ang mahalin mo ang isang Ryan. Marami ka magiging kalaban. Sumakit ang sentido ko na maalala ang minungkahi ni Ray at ewan ko ba at parang kaibigan sa aking dibdib na parang hindi ko yata kaya. Naguguluhan ako. Simula pa lang kagabi na sinabi ni Ryan na mahal niya raw ako. Tapos ganoon ang sasabihin ng pinsan niya. Pero langhiya, naguguluhan na rin ako. Parang, Shane, kagad ako napalingon sa aking likod at nahulog pa ako sa lupa dahil sa gulat sa matigas na boses ni Ryan. Shit! Magdahan-dahan ka naman. Ikaw tong nagugulat tas ako pa sisisihin mo. Bulyaw ko sa kanya nang pinagalitan pa niya ako. I'm sorry. Pinag-alala mo ako nung sobra. Sinabi sa akin ni nanay na nandito ka at anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi? Sinamaan ko siya ng tingin dahil hindi naman maipinta ang mukha niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong kong pabalik. We're living. Nasettle ng pera mo at parang hangin na kaibilis mag-iba ng mukha ni Ryan nang hindi nito matapos ang sabihin. Ibig sabihin ay totoo ang sinabi ni Ray kanina. Palalayain mo na ako. May akong boses at ilang sandali pa bago siya magsalita. Gusto mo ba? Nahihirapan ka na ba sa akin? Magbabago ako, Shane. Lahat babaguhin ko para sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Ryan. Naiusal ko at halos hindi lumabas sa bibig ko ang pagtawag ko sa kanya. Mas lalo pa siya lumapit sa akin at kinuwang aking kamay. I know, hindi mo gugustuhin ang isang katulad ko. Alam ko naman sa sarili ko yun, Shane. Hindi ako kagusto-gusto. Sedalia. Ay ba girlfriend mo, Sedalia? Paniniguro ko. No, kapatid lang ang turing ko sa kanya. Wala na mas hihigit pa roon. Ikaw ang gusto ko. Noong una kitang makita sa ospital, alam ko nakuha mo na ang puso ko. Naging bulag lang ako sa galit at hindi naging maganda mga sumunod na nangyari. Pero hindi pwedeng mawala sa akin sa Cardo. Kailangan ko siyang makita. May gusto ako, I know. Hindi ko mapapalitan sa Cardo sa puso mo at wala akong magagawa kundi suportahan ka. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Sanay naman akong maiwan. Palagi na lang. Kumirot ang aking puso nang umiwas ng tingin si Ryan at binitawan ng aking kamay. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mata at bago pamalaglag ang kanyang luha ay agad niya itong pinahid at sabay nang umiti ng mapait. Tara na. Pahatid na lang kita kay Ray. Sasakayan patungo Manila. Bakas ang lungkot sa kanyang boses at tumalikod. Baby. Sambit ko at agad siyang napalingon at hindi nga ako nagkamali dahil lumuluha siya. Ngunit napamaang siya sa akin. Marahil hindi niya akalain na tatawagin ko siyang baby. Lumapit ako sa kanya, tumarap siya sa akin at hindi siya makapagsalita. Hinawakan ko ang kanyang muka at mas pumatak pa ang butil na luha sa kanyang mata. Hindi ko alam kung mahal ko na rin ba siya o naguguluhan pa ako sa aking nararamdaman.
Natagpuan ko na lang ang aking sarili na hinahalikan siya sa labi. Napangiti ako sa aking sarili nang tumugon siya sa aking halik at hinawakan niyang aking bewang at humigpit pa ang paghahawak niya sa akin. Pinahiga niya ako sa mahabang kawayan at doon ay muli niya akong inangkin. Nasa ganoon kaming tagpo nang bigla ay narinig namin ang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng bahay ni Nanay Isme. Parehas kami napatigil at napalingon doon. Ryan! Pag-aalala ko saan pero ang gagoy parang walang pakialam at itinuloy ang ginagawa. Si Nanay Isme at si Miko! Ano nangyari? Baka kung ano... Napapapikit ako nang bigla niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. I love you, Shin. Bulong niya sa akin tenga at sabay na hinalikan ng leeg ko. Nagmulat ako ng mata at natatanaw ko ng mga taong nagtatanim na nagsitakbuhan at nagsisigawan dahil sa magkakasunod na pagsabog kanina. Pero si Ryan ay wala talagang pakaalam at napapikit na rin ako at kumapit ng mahigpit sa kanyang likod habang patuloy siya sa paggalaw. I love you to Ryan. Mahina akong tugon na tsak kung hindi niya ito narinig sapagkat naagaw ng mga hiyawan ng mga tao at walang humpay na putukan ng mga baril. I can't control myself, baby. Wala akong pakialam sa lahat. You mean everything to me, Shane. Kahit sa sarap at sa hirap, sa kaligayahan man at kamatayan, ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw lang. Hingal na hingal ang dalawa na matapos sila at eksakto naman na natanaw nila si Ray na tumatakbo patungo sa kanila na bitbit ang mga naglalakihang armas at ilang granada. Kumusta mga tao? May nasaktan ba? Si Nanay Isme at ang bata? Agad na tanong ni Ryan na makalapit si Ray. They're safe. Pinatakbo ko ang mga tao sa bundok bago lumusob ang... Damn you, Ryan! Munti kaya akong mamatay habang nakikipaglaban sa mga kaaway tapos ikaw ang nagpapaksarap ka? Napayo ko si Shane nang halos manginig siya sa malakas na boses ni Ray na bakas ang pagpipigil sa sobrang galit. It's your job! Shit! Napamura si Ryan at maging si Shane ay hindi inaasahan ang biglang suntukin ni Ray ang pinsan. Hindi lumaban si Ryan at tiningnan nilang ang dalaga at kumindat lang ito. Kaya mas lalong napikon si Ray at muli pa sana nitong aambangan ng suntok si Ryan nang pumagitna na si Shane at hinarangan nito ang lalaki. Talaga lang, Shane? Hindi makapaniwalang saad ni Ray sabay nang umisi at napasuklay pa sa kanyang buhok. Wala na tayong oras. Umalis na tayo dito. Tura ni Ryan at tinawakan niya sa kamay ang dalaga. Sanay kanina mo pa yan naisip. Wala ka talagang silbi. Segunda pa ni Ray pero hindi na ginatungan pa ni Ryan dahil pinasil ni Shane ang palad nito at habang naglalakbay sila ay hindi matapos-tapos si Ray sa kakasumbat kay Ryan habang silang dalawa ni Ryan ay masayang magkahawak kamay. Langya naman, Ryan. Wala namang ibibilis yan. Baka dito na tayo mamatay sa kalsada. Bulyaw ni Ray nang mahina lang ang pagpapatakbo ni Ryan sa sasakyan. Papunta sila sa townhouse ni Ryan na isa sa mga hideout nila para doon muna pansamantala habang ipinapaayos ni Ryan ang passport nila ni Shane dahil dadalhin niya sa ibang bansa ang dalaga. Hindi pa naman niya ito nasabi sa dalaga pero ipapaalam niya na lang ito kapag dumating na ang visa nila. Shane might be scared. Mahinahon na sagot ni Ryan kaya naman mas lalong pumutok sa galit si Ray. Pero wala itong magawa kundi ang magmura lang ng magmura sa loob ng sakyan. Napangisi ng lihim si Ryan nang makita niya sa rear mirror ang hindi maipinta na mukha ng pinsan. Ang kanyang isang kamay ay nasa manibela habang ang isa ay hinihimas ang hita ni Shane. At kahit nakikiliti ang dalaga ay pinili nitong labanan iyon at itunoon sa labas ng bintana ang paningin. Nakarating sila sa townhouse na hindi nakikibuan at naunang lumabas si Ray habang si Ryan ay binuksan ang pinto ng kotse at lumabas doon ang dalaga. Ayos ka lang ba? Dito muna tayo pansamantala. Okay lang ba sa'yo? Pag-aalala ng binata at tumango naman ang dalaga. Pagpasok nila sa loob ay padabog na hinubad ni Ray ang kanyang sapatos at itinapon lang sa kung saan ang medyas. Shane, magluto ka nga, nagugutom ako. Maotoridad na utos ni Ray at agad namang kumontra si Ryan. Hindi ka tulong sa Shane para utos-utusan mo lang. Kung nagugutom kay magluto ka. Galit na saad ni Ryan ngunit ngumisi lang si Ray. Ganyan ba ang mapapala ko pagkatapos ko kayong iligtas? Tumambling-tambling ako habang nahigkipagbakbakan sa kanila tapos kayong dalawa nagpapakasarap lang. Tas ngayon sasabihin mo sa akin na magluto ako mag-isa ko? Gago ka pala eh. Paano ko sabihin ko sa'yo na maghanap ka ng taong handang ialay ang sarili? Maprotektahan ka lang. Simula ngayon, ikaw nang bahala sa buhay mo at tingnan natin kung saan ka dadali ng kahibangan mo. Galit na ani Ray at may kinuha ito sa pitaka at itinapon sa muka ni Ryan.
Ray! Hayaan mo siya! Agad na sabi ni Ryan na hahabulin sana ni Shane si Ray. Ginamit ni Ray ang sasakyan at pinaharurot ito. Bakla ba si Ray? Naitanong ng dalaga. No. Bakit? Kuno to ang tanong ng binata. Kasi pakiramdam ko'y nagsasalo siya sa akin. Pagmula na malaman niya may nangyayari sa atin ay mainit ang ulo niya sa akin. Sagot ng dalaga. Natawa lang si Ryan at agad na hinapit ang kanyang bewang. Lalaking lalaki si Ray. Ganoon lang siya ka-protective sa akin dahil kanang kamay ko siya at isa pa. Girlfriend siya at malapit na sila ikasal. Sa totoo lang ay hindi ko kamag-anak si Ray. Ampon siya ng tita ko at tinuturing na kamag-anak. Mahabang kwento baby, pero isa lang masasabi ko. Mabait si Ray at mapagkakatiwalaan ko siya. Nakangiting saad ni Ryan at tumango naman sa Shane. Dinala siya ng binata sa magiging kwarto nila at tatawagin na lang niya kapag kakain. Nakatulog si Shane at bigla siyang nagising dahil sa masamang panaginip at agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. At napasigaw siya nang makita ang mga taong nakahandusay sa labas ng kwarto niya. Ryan! Ryan! Malakas niyang sigaw sa pangalan ng binata habang tumatakbo siyang umiiyak at naapakay niya ang mga nagkalat na dugo sa sahig. Shane! Gising, baby! Wake up! Pupungas-pungas na gumising ang dalaga nang binuhusan ito ng tubig ni Ryan at agad niya itong inalo at tinapos ang kanyang muka. Ano nangyari? Ryan, ano nangyari? Hinihingal niya ang tanong at pagtingin sa paligid ay nasa kwarto pa rin siya. Nananaginip ka, baby. Sagot ni Ryan at agad na hinubad nito ang suot niyang damit at pinunasan siya at sinuotan ng makapal niyang t-shirt. Let's go downstairs. Kakain na tayo at pakikilala kita sa mga tauhan ko. Sumunod ang dalaga at hawak siya sa kamay ni Ryan. Pagbaba nila ng hagdan ay marami mga pagkain ang bumungad sa kanila sa mahabang lamesa. Napansin din ni Shane ang mga babaeng nagsisilbi sa kanila. Marami siyang gustong itanong kay Ryan ngunit kumakain pa ito kaya minabuti niyang tapusin na rin ang pagkain at pagkatapos ay pinaupo siya ni Ryan sa isang antique na bangko at para tuloy siyang reyna. Attention! Gusto ko ipakilala sa inyo magiging lady boss ninyo. Si Shane, my future wife. Maotoridad na saad ni Ryan at nagulat naman ng mga kalalakihan. Waring gustong magtanong, ngunit pinili na lamang ng mga ito na manahimik. Kinagagalakan namin na makilala, madam. Wika ng isang lalaki at lumuhod pa ito sa kanya hanggang sa pagtayo nito ay nawindang si Shane nang makilala ang lalaki. May problema ba, baby? Baling sa kanya ng binata at sinundan nito ng tingin ang lalaki na kayuko pa rin sa kanila. What's the matter, Jose? Have you done anything to her before? Galit na boss ni Ryan at kaagad na sumagot ang lalaki. No, my lord. Sagot ng lalaki. Wala naman. Ngayon ko lang siya nakita. Tugon rin ng dalaga at muli niyang tiningnan ang lalaki. Hanggang sa may dumating pa na 3 lalaki na may mga hawak na papel at agad ang mga itong yumuko bilang paggalang kay Ryan at nang mag-angat ay muling nawindang si Shane. Hindi siya pwede magkamali dahil ang 4 na lalaking ito ang nakita niya sa kanyang panaginip. Duguan at wala ng mga buhay. Ang ipinagtataka niya ay bakit nakita niya ang mga ito sa panaginip niya ngayon pa lang niya ito nakita. Naging tahimik lamang ang dalaga habang nagre-report ang mga tauhan ni Ryan. My lord, Lady Matilda is already here in the Philippines. Her parents wants to talk to you. I think it's about the... Ngunit hindi pinatapos ni Ryan ang sasabihin ng panlima niyang tauhan dahil itinaas niya ang kanyang kamay. I am not interested. Walang buhay na sagot ni Ryan. But Lord, understood, my lord. Agad na binawi ng lalaki ang sasabihin at ang isa naman ang pinakahuli na nag-report kay Ryan. Binigay lang ng lalaki ang papel at binasa iyon ni Ryan at agad na tumayo ang binata at tiningnan si Shane. May lumapit na 2 babae at magagara ang mga kasuotan ng mga ito. Maging ang mga tali sa buhok ay magkakaparehas. Babalik ako agad, baby. Wika ni Ryan at mabilis siyang hinalikan sa labi at saka nagpaalam. Ihatid ka na namin sa inyong kwarto, my lady. Sabi ni isang babae at agad naman itong siliko ng kasama. She's not a lady. Tura nito at ngumuso lang ang babae. Tinalikuran na lang ni Shane ang 2 babae at umakyat na siya sa kanyang silid at sumunod naman ang 2 babae. Bakit tinatawag ninyong Lord? Si Ryan? Hindi naman siya Diyos. Inas niyang sabi dahil kanina pa siya naiinis sa mga ito. Ang OOA lang. Wala kami sa lugar upang magpaliwanag, madam. Si Lord Ryan na lang po ang tanungin ninyo. Sige po,
Pahinga na ho kayo at pindutin niyo lang po ang maliit na bilog na kulay pula sa gilid ng inyong kama kapag may kailangan kayo. Magandang gabi po. Napairap si Shane sa walang kwentang isinagot sa kanya ng babae. Pero mas naiinis siya sa isang babaeng kanina pang masama ang tingin sa kanya at gusto niyang dukutin ng mga mata ng bruha. Bumaba ng hagdan si Shane nang magising kinabukasan at ang mga mata ng mga tauhan ni Ryan ay sa kanyang nakatingin. At nang uminto siya sa hagdan ay kanya-kanyang bawi ng mga tingin ng mga ito. Hindi naman magkanda-ugaga ang mga babae sa pag-aasikaso sa kanya. Sir Ryan, umuwi na ba? Tanong niya dahil kagabi pa niya ito hinihintay at hanggang ngayon ni anino nito'y hindi niya makita. On the way na po, madam. Sagot ng babae. Shane ang pangalan ko't hindi madam. Inis niyang saad. Pasensya na po pero ikaw po magiging asawa ni Lord Ryan. Kaya kailangan po na respeto. Hindi siya pwede maging asawa ni Lord Ryan. Hindi mo ba alam? O sadyang bobo ka lang? Muling napataas ang kilay ni Shane sa supladang babae at binatukan pa nito ang kasama. Hindi naman umangal ang babae at naglagay na lang ito ng mga prutas sa lamesa habang naunang umalis ang isang babae. Anong pangalan mo? Tanong ng dalaga. Ako po si Claudine, madam. Tuwang pagpapakilala ng babae at hiniling ni Shane na samahan siya nito sa pagkain na agad naman na sinunod ng dalagita at biglang naawa si Shane dahil para itong gutom na gutom at nakikita niya ang sarili sa dalaga. Marami silang napag-usapan ng dalagita at mas lalo siyang nahabag dito sa kalagayan nito sa buhay. Pinangako niya sa dalagita na tutulungan niya itong makaahon sa hirap sa oras na maging okay ang lahat. Habang nagbibihis ang dalaga ay sa kanya palang naisip kung anong ginagawa niya sa kwartong iyon. Para siyang nakakulong at naghihintay kung kailan uuwi si Ryan. Hindi dapat siya magsayang ng oras lalo pat hindi niya rin gaano kakilala ang pagkatao ni Ryan. Ni hindi nito sinasabi sa kanya ang pagkatao nito at kung bakit ganito ito kayaman. Dahil napansin niya ang kutsarang ginamit ni Claudine kanina ay ginto at alam niyang totoo iyon. Dali-dali siya nagsuot ng damit at hindi na niya inabala pang magsuklay at agad siyang bumaba ng hagdan. Madam? Tumakbo pa ang dalaga nang mabilis nang marinig niya ang pagkagulo ng mga tauhan. Ngunit napahinto siya nang hinarangan siya ng bantay sa gate at may huminturing sakyan sa gate at lumabas doon ang malumbay na si Ryan. Nang makita siya nito ay mas lalo itong nanghina. I'm sorry. Ngayon lang ako nakauwi. Marami akong Ano to, Ryan? Bakit tayo napapaligiran ng mga bantay mo? Agad niyan tinanong ang binata at nagulat si Ryan sa hindi inaasahan na sasabihin ng dalaga. Wala kang karapatang pagtaasan ng boses si Lord Ryan. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ng tauhan na bigla na lang sumingit sa usapan nila ni Ryan. Nagulat naman ang tauhan sa ginawa ng dalaga at pinaalis na ito ni Ryan kaya tumalikod ang lalaki na sapo ang mukha. Bakit kanila tinatawag na Lord at bakit tayo nagtatago? Akala ko ba kaya mo lang ako kinidnap dahil sa pagkamatay ng ama mo? Sino si Matilde? I am a mafia boss. And Matilde? Hindi na tinapos ni Ryan na sasabihin nang bigla siya nitong niyakap at umiyak ang binata sa balikat niya. Sabay ng pagbulong. Mahal na mahal kita, Shane. Kanina pa ako hindi mapakali sa sakyan habang mahigpit ang hawak ni Ryan sa aking kamay. Kahit na anong kalma ang gagawin ko ay hindi ko maiwasang isipin na magiging kahihinatnan ngayong gabi. Ayoko sumama sa kanya ngunit pilit niya akong kinukumbinsi dahil ito lang daw ang paraan upang iwasan na siya ng Matilde na iyon. Hanggang bumaba kami sa isang malapalasyong mansyon. Ryan, parang hindi ko yata kaya. Kinakabahan ako. Kagatlabi ko saad at mabilis niyang hinawi ang aking buhok. Magtiwala ka lang, Shane. Para sa atin ito. Mahal na mahal kita at kahit na hindi mo sabihin nararamdaman kong mahalaga din ako sa'yo. Mahal mo rin ako, pero hindi mo pa maamin. Hindi naman kita mamadaliin. Handa ako maghintay. Napatitig ako sa kanyang mga mata at hindi ko maikaila sa aking sarili na may puwang na siya sa puso ko. Kapag hindi ko siya nakikita ay hinahanap ko siya. At oo, mahal ko na siya. Ngunit natatakot lang ako. Natatakot ako na baka kapag nasanay ako sa kanya ay iwan niya din ako. Natatakot akong muling mag-isa. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa akin at napaka-ingat niya akong hinahawakan. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Nagpatianod ako kay Ryan patungo sa loob at habang papasok kami ay mas lalo akong kinakabahan. Son, finally you're here. Who's with you? Good evening, ma'am.
Ako po si Shane. Magalang kong pakilala at bahagya pa akong yumuko. Follow me, Ryan. We have so much to talk about. Biglang sumeryoso ang boss ng babae at agad itong tumalikod. Maupo ka muna, Shane. Saglit lang ako. Paalam niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa pisngi at sumunod siya sa babae. Umupo ako at para naglaho ang tapang ko sa aking sarili dahil sa mga mapanuring mga mata ng mga bisita. May babae lumapit sa akin at inabutan ako ng pagkain ngunit kahit gaano kasarap ito ay hindi ko malasahan dahil lumilipad ang aking isip sa kung ano man ang pinag-uusapan ni Ryan at ng mommy niya. Hi, by any chance, have you seen Ryan? Napaangat ako ng tingin at nalaglag pa ang kutsara na hawak ko kaya napataas ang kanyang kilay. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko rin naintindihan at pangalan lang ni Ryan ang alam ko sa sinabi niya. Bukod pa doon ay nakabibigani ang angking ganda ng babae. Pumuputok ang dibdib nito na kinulang sa tela kaya para itong bold star, ngunit mapapahanga ka at kahit sino lalaki, siguro ay mapapalaway sa babaeng ito. Stupid! Mariin niya sabi at maarting hinawi ang kanyang buhok at naglakad papasok sa loob. Kaya hindi ko maiwasan na sundan ng tingin ng babae. Kung anong ikinalaki ng dibdib nito ay gayon din ang puwet nito na nagbabanggaan pa sa tuwing maglalakad at malaki din ang kanyang balakang. Lahat na nakakasalubong ng babae yumuyuko sa kanya at siya'y dire-diretso lang hanggang sa hindi ko siya makita. Kanina pa ako nakaupo sa isang tabi habang ang mga tao ay nagkakasiyahan at meron na nagsasayawan. Hindi ko alam kung anong oras na hanggang sa lumapit sa akin ang driver ni Ryan at sinabi niyang ihahatid na niya ako sa pag-uwi dahil nalalasing umano si Ryan at doon na lang magpapalipas ng gabi sa mansyon. Wala naman ako magawa kahit na gusto ko pang puntahan si Ryan ay hindi pwede. Mag-isa akong bumalik sa bahay ni Ryan at hindi ko maiwasan na mag-isip ng mga negatibo. Hanggang sa nakarating ako sa bahay at sinalubong ako ni Claudine. Madam, napakaganda niyo talaga. Bagay na bagay sa inyo ang inyong kasuotan. Para kayong prinsesa at si Lord Ryan naman ang prinsipe. Nakangiti niyang bungad ngunit napanguso siya nang hindi ako sumagot. Halika kayo madam, tutulungan ko kayo magbihis. Ngayon ko lang napansin na binibihisan na ako ni Claudine at sinusuklay na niya ang aking buhok. Panay ang daldal niya pero wala akong naintindihan kundi si Ryan. Ewan ko ba pero kinakabahan ako. 2 araw pa ang lumipas at hindi pa rin umuwi si Ryan. Ilang beses nang natawagan ng mga tauhan niya ang number ni Ryan ngunit hindi ko pa rin siya makausap. Sumapit pa ang gabi ay walang Ryan na nagpakita sa akin hanggang sa pinatawag ako ni Claudine at putlang-putla ang mukha nitong kumatok sa aking kwarto. Bakit? Tanong ko agad. Andiyan po si Senyora Agnes. Nahas daw po kayo makausap. Nakayuko niyang sabi at magtatanong pa sana ako kung sinong Agnes nang marinig ko ang maingay na takong na papalapit sa akin at hindi nga ako nagkamali nang makita ko ang mommy ni Ryan na nakataas ang kilay at puno ng alahas ang katawan. Ibinigay nito ang bag sa alalay at ang isang kamay ay hawak ang abaniko at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. So, ikaw palang kabit ng asawa ko. Ang ama ni Ryan at nang mamatay ito ay doon ka naman sa anak. Ibang klase ka rin babae ka? Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha? Bigla ako nalambot sa sinabi niya at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili dahil totoo naman ang kanyang sinabi. Pero isa lang ang alam ko, itong nararamdaman ko para kay Ryan. Mahal ko po si Ryan, ma'am. Mahinahon ko pa ring sabi kahit na nanginginig na ako sa takot. Mahal mo lang ang pera niya. Napaiktad ako nang sinagawan niya ako kaya napayuko ako, ngunit inangat niyang aking baba gamit ang kanyang abaniko. Marahil na uto mong asawa ko at pinamanahan ka ng yaman. Pero itong tatandaan mo, hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang babagsak ang anak ko. Turan niya at ibinaba ko na ang aking sarili at hinawakan siya sa kamay. Mahal na mahal ko po si Ryan. Nagmamahalan po kami. Pinipigilan ko umiyak sa harap niya ngunit winaksin niya lang ang aking kamay at nag-spray siya ng alcohol. Walang mangyayari kung patuloy mong ipipilit yung sarili mo, iha. Napaangat ako ng tingin na biglang huminahon ng kanyang boses. Walang ibang pwede maging asawa si Ryan kundi si Matilda lang. Maliit pa lang sila ay nakasaad na sa kontrata ng 2 kampo na ikakasal sila pagdating ng tamang panahon upang mapanatili ang magandang samahan at power ng 2 pamilya. Kapag ipagpapatuloy ninyo ang kagustuhan nyo, ay parehas kayong mapapahamak. Paparusahan ng kamatayan si Ryan kung ikaw ang pipiliin niya. Nawindang ako sa sinabi niya at nagsilaglagan ng aking mga luha.
Ginagap niya ang aking kamay at mahinahon siyang nakiusap sa akin. Isa sa dahilan kung bakit pinatay si John Chu. Dahil nakarating sa grupo na ikinasal kayo. Kaya siya pinatay dahil mahigpit na pinagbabawal iyon sa batas nila. Para na lang kung nagbula ka sa angkan ng mga makapangyarihan. Pero ayon sa record mo, na hindi ka marunong magbasa at magsulat. Paano pa maging asawa ng isang Lord Mafia? Sa tingin mo matutulungan mo si Ryan sa responsibilidad niya bilang isang mafia boss gamit lamang ang pagmamahal? Para akong sinampal ng realidad at alam kong punto por punto ang kanyang sinabi at masakit. Sobrang sakit ng katotohanan. Nang makaalis si Senyora Agnes ay saka naman dumating si Ryan at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Napakagat ako sa ibabang labi at pinipigilan kong umiyak sa dibdib niya. I'm sorry baby. Hindi ako nakapagpaalam sa iyo dahil unexpected ang pagpunta ko sa Dubai. Hindi rin ako nakabili ng pasalubong sa iyo dahil agad ako nagpahatid sa helicopter dito sa bahay dahil miss na kita. Masigla ang kanyang boses at tinalikan niya ako sa aking noo at sa aking labi. Tinugon ko ang halik niya hanggang sa dinala niya ako sa kama at sinimulan niyang tanggalin ang aking damit.